Sister Jory. Hello po. Hello. Hello po. Ayan po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, tayo po yung manalangin po. Amen. Sige po. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa pagpupuri namin, Panginoon, Lord God. Tunay nga, Lord, na nandyan ka, Panginoon, Lord God, na ginagabayan kami, Panginoon, sinasamahan kami, Panginoon, Lord God, sa aming gawain, Panginoon. Lord, humingi po kami, Panginoon Lord God, ng tawad sa iyo, Panginoon Lord God. Ano man po, Panginoon Lord God, yung mga nasabi namin, Panginoon, towards other people, Panginoon Lord God. I pray, Lord God, na linisin mo yung puso namin, Panginoon. Lord, i-correct mo kami, Panginoon Lord God. Lord, kahit masakit, Panginoon Lord God, Lord, ituwid mo kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Lord God, na baguhin, Panginoon, na maituwid namin, Panginoon Lord God, lahat, Panginoon, ng mga pagkakamali namin, Panginoon Lord God. And Lord, I pray, Lord God, for your Holy Spirit, Panginoon Lord God, for your knowledge, Panginoon Lord God, wisdom, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon Lord God, nabibigyan mo ko nito, Panginoon Lord God, upang, Panginoon, may pahayag yung mga salita mo, Panginoon Lord God, iparating sa kanila, Panginoon Lord God, yung mensahe, Panginoon Lord God, na nais mo po, Panginoon Lord God, na sabihin, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa love mo, Panginoon Lord God, salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon Lord God, sa paggawin mo, Panginoon Lord God, sa amin, Panginoon. Purihin ka po, Panginoon Lord God. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God po. Sige po, punta po tayo sa Ephesians 4:26. Ephesians 4. Ayan, sabi po dito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. So ngayon po, reminder lang po ng Panginoon sa atin na ito nga po, sabi dito, huwag daw po tayong magalit. Huwag nating hayaan na pag tayo ay nagalit, magkasala po tayo sa Panginoon. Di ba po? At huwag daw nating hayaan na lumubog ang araw na galit pa rin tayo. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang diablo. So, sa madaling salita po, huwag po nating hayaan yung emotion po natin na i-control po tayo. Amen po. So, alam po natin na nature na po natin na magkaroon po ng emotion na mainis minsan, di ba po? Magalit minsan sa mga naririnig natin sa mga ginagawa ng iba. Pero po sabi ng Panginoon, wag daw po nating hahayaan na magalit tayo. Ay wag po nating hahayaan na magkasala tayo sa pamamagitan ng ating mga galit. So wag po nating hayaan na yung emotion po natin, yung galit po natin ay makontrol po tayo. Alam naman po natin na yung galit marami pong pwedeng gawin niya sa buhay natin. Amen po. Pwede niya pong sirain yung buhay natin, makagawa po tayo ng mga maling gawain, makapagsalita po tayo ng mga hindi maganda. So, wag po nating hayaan na makagawa tayo ng kasalanan dahil lang po sa emotion po natin, dahil lang po sa galit o sa inis po na naramdaman po natin. Amen po. Wag po nating hayaan na yung anger sa puso natin, yung inis sa puso natin is mag-stay lang po sa heart natin ng napakatagal. Amen po. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na kapag tayo nagkaroon ng pag na-feel po natin na nagkakasala na tayo, nagagalit na tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon na humingi po tayo ng tawad sa Kanya. Amen po ba? Huwag na po nating hintayin pa na paluin pa tayo ng Panginoon, di ba po? Huwag na po nating hayaan na makagawa pa po tayo ng kasalanan, makapagsabi pa po tayo ng mga hindi magaganda sa mga tao, sa pamilya natin, o kung kanino man po natin binibigay yung hate natin or yung inis natin. Amen po ba? Kasi kapag si Jesus nasa puso natin, kapag si Lord nasa puso natin, walang room yung hate sa puso natin. Amen po ba? Wala pong hate sa puso natin. Amen? So kung tayo, yung puso natin punong-puno pa rin po ng hate, kung puso natin punong-puno pa rin po ng judgment,
ng inis, i-check po natin yung sarili natin. Ayusin po natin yung sarili natin. Kasi baka po, wala na si Lord sa puso natin. Di ba po? Nakakatakot po. Kaya, kung tayo po, kinukonvict pa rin po tayo ng Panginoon, kinukonvict pa rin tayo ng Holy Spirit na mali yung ginagawa natin, mali na mainis tayo sa tao, mali na gawin natin yung hindi maganda sa tao dahil lang sa galit natin. Kaya po, wala pong imposible, di ba po? Kahit na yung mga tao nga po na nakagawa ng kasalanan, malaking kasalanan, nakakapag-repent po rin po sila. So, tayo pa kaya na mga Kristiyano po na malapit sa Panginoon, di ba po? Madali na lang po sa atin na humingi ng tawad sa Panginoon. Pero dapat sincere po sa atin, sa puso natin na hindi na po natin gagawin, hindi na po natin hahayaan na yung emotion natin, yung inis po natin, yung hate natin sa tao na ayaw lang natin sa kanya is, di ba po, makagawa na po tayo ng kasalanan. So, dapat maging bigger person po tayo, di ba po? Maging bigger person po tayo, hindi po tayo yung maging immature po tayo, di ba po? Dapat maging bigger person po tayo. Instead po na kapag yung mga kapatiran or may mga tao na may hate sa atin, i-hate din po natin sila. Dapat hindi po tayo ganun. Amen po. Kaya nga sabi po dito sa Colossians 3:13, Colossians 3:13. Ayan, sabi po dito, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon, ni Kristo, ng Diyos kay Kristo. So, in English po, in English ba? Sa madaling salita po, forgive as the Lord forgave you. So, dapat ang pagiging bigger person po is yung papagpatawad po tayo. Hindi po yung porket nasaktan na tayo, gagantihan na po natin sila, di ba po? So, dapat maging katulad tayo ni Lord na mapagpatawad, na pinatawad tayo kahit na marami tayong kasalanan, di ba po? So, kaya rin po natin gawin yun sa mga tao na nagkasala po sa atin, na kaya po rin natin na patawarin po sila, di ba po? Kaya isa sa characteristic po ng pagiging bigger person is yung mapagpatawad po. Katulad po ng Panginoon. Amen po? Huwag po nating gawing tawag doon, kapag hate ka ng tao, hate mo din. Dapat hindi tayo ganun, di ba po? Yung makamundo ganun, pero tayong mga Kristiyano dapat, sabi nga ng Panginoon, di ba, ibigin mo yung kaaway mo, di ba po? Ibigin po natin yung mga nananakit po sa atin, i-bless po natin yung mga nanakit po sa atin. Ayun po. Sige po, ano pa ba? The bigger person chooses to show kindness and mercy. Di ba po? Nasa atin po ba yung kindness na yan? May mercy po ba tayo o hindi? Di ba? I-check po natin, baka hindi po tayo yung bigger bigger person na po ngayon. Sa ano pa po? Sa Ephesians 4:2. Sorry. NIV po. Ay, wala. Ano na lang po, Tagalog na lang po. Ayan po, sabi po, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. So, ayan po, di ba, maging humble po tayo. Hindi po yung laging mataas po tayo, hindi po tayo nagpapatalo, ma-pride po tayo, di ba? Dapat maging mapagpakumbaba. Kahit ano pang iyabang sa atin ng mga tao, huwag na po natin gantihan. Huwag na tayong mas magaling ako dyan, mas marunong ako dyan, di ba po? Dapat maging mapagpakumbaba po tayo. Dapat mas tayo yung magiging, mas understanding po tayo sa kanila. Amen po. At maging mahinahon, at maging matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Amen po. So, sige po, punta po tayo sa 1 Timothy 4:12 po. Siguro, last na po ata to. Yata po. Amen. Yan.
Sabi po, wag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. So hindi lang po to sa mga youths, para po sa ating lahat to, na sabi daw po ng Panginoon, sikapin daw po nating maging halimbawa sa mga mananampalataya sa ating pagsasalita, di ba po? Dapat hindi tayo yung laging pasigaw. Sorry po. Guilty po. Pero reminder lang po yan sa atin. Okay lang po yan. Maging sa pagsasalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at malinis na pamumuhay. So, ibig sabihin po, kahit anong age pa po natin, di ba? We are called to set an example. So, tayong mga Kristiyano po, dapat maging halimbawa tayo sa mga kapatiran po natin. Amen po. Ayun po. So, dapat kahit na mahirap, di ba? Kahit nasa conflict na tayo, choose to be the bigger person po. Amen po. Kung tayo, malalim talaga tayo sa Panginoon, hindi imposible na magawa natin, di ba? Hindi imposible na maging mas understanding tayo, mas maging mature tayo mag-isip. Amen po. Mayroon tayong self-control. Amen po ba? So, ayun po, ang pagiging bigger person, it's about being mature, may self-control, humble, understanding, sa lahat po ng fruit of the Holy Spirit. So, doon po natin malalaman kung tayo ba ay bigger person po. So, sabi po dito, last na lang po, 1 John 4:8, sabi po dito, NIV po. Ay, wala sa INV. Sorry. Okay lang po yan. Sabi po dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa English po, kasi gusto ko po whoever does not love, does not know love, does not know God. But because God is love, sorry po. Whoever does not love does not know God, because God is love. So tayo, kapag meron tayong pag-ibig, tatawa si Pastora, pag tayo po may pag-ibig sa mga kapwa natin, sa sarili po natin, kilala po natin ang Panginoon. Amen po ba? Kasi kapag walang love sa puso natin, wala rin ang Panginoon sa buhay natin. Amen po? So, kapag tayo may pag-ibig tayo sa pamilya natin, sa mga tao, kahit sa mga kaaway po natin, alam po natin na yung Lord nasa puso po natin, nasa buhay po natin. Amen po. If there's no love, there's no God in it. Amen po. So, choose to be the bigger person, love like Jesus po. So, ayan po, maraming salamat. Testimony. Ay, sige. Pinili po ako ni Pastor mag-testimony. So, ayan po. Ang testimony ko lang po, yung after 3 years in the making. So, ayan po, after 3 takes ko po ng ano ba yun? Entrance exam po sa college. Finally po, pasado na po. Praise God! Congratulations, Jory. Talagang kalooban ng Panginoon yan. Salamat po sa patuloy po na pag-pray po sa akin. Napansin ko lang po sa prayer list po doon, sabi po doon, provision po sa pag-aaral ko po. So parang nagulat ako na hindi po nilagay doon na makapasa po si Jory. Kumbaga, advance na. Ay, nakalagay po ba? Ay, sorry po. Akala ko po kasi advance na eh. Pero ayan po, salamat po sa patuloy po na pag-pray po sa akin. Kahit so, ayun po, maraming salamat po. Type and mag-pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, Lord God.
sa buhay mo, Panginoon Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon Lord God, na walang imposible, Panginoon Lord God, sa lahat ng aming pinapanalangin, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon Lord God, sa Holy Spirit mo, Panginoon Lord God, na narito, Panginoon Lord God, na pinapatunayan mo, Panginoon Lord God. Lord, hindi ka nagbabago, Panginoon Lord God. And Lord, salamat, Panginoon Lord God, sa pag-ibig mo, Panginoon Lord God, sa kapatawaran, Panginoon Lord God. Lord God, salamat po, Panginoon, dahil pinatawad mo kami, Panginoon. Nililinis mo kami, Panginoon Lord God. Lord, pinapatawad mo kami, Panginoon. Kaya I pray, Lord God, Lord, maging ganun din kami, Panginoon Lord God, na tularan ka namin, Panginoon Lord God. Kaya salamat, Lord God, sa sakripisyo niyo, Panginoon Lord God. Hinandog mo, Panginoon Lord God, yung buhay mo, Panginoon Lord God, para lang kami, Panginoon, maligtas, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon Lord God. Pinapasalamatan, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Sige pa, kainin pa natin yung Lord. Inumin po natin. Thank you po.